Magandang gabi, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Tropical Depression Hener, Southwest Monsoon or Habagat at sa kapapasok lamang po na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility na tropical storm with local name na Helen at international name na Pulasan as of 11 p.m. As of 10 in the evening, huling namataan po ang sentro nitong si Tropical Depression Hener, 355 kilometers po kanluran ng Bacnotan, La Union. Nasa boundary na po ito ng Philippine Area of Responsibility and anytime bago po mag-midnight ay lalabas na rin ito dito sa may West Philippine Sea. Inaasahan po nakikilos ito pa westward patungo po sa may central portion of Vietnam. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, wala na yung makakapal na ulap dito po sa may parteng Aurora and Northern Luzon. Kaya naman makakaranas ng bahagyang pag-improve ng weather doon, lalo na sa may silangang parte. Gayunpaman, asahan pa rin ang epekto ng Southwest Monsoon or Habagat, palalakasin pa rin itong si Tropical Depression Hener. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan po bukas ng umaga, nasa labas na ito ng ating part, mas malayo na, around 595 kilometers west of La Union, at yung circle po na associated dun sa lawak nitong si Bagyong Hener ay hindi na po dumidikit sa ating kalupaan, kaya naman wala na po tayong tropical cyclone wind signal sa alimampanig po ng Luzon. Samantala, as of 10 in the evening, ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Helen with international name na Pulasan. 6:30 po ito ng kanina, pumasok ng ating PAR. Nasa layong 1,290 kilometers naman po as of 10 in the evening. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour, malapit dun sa gitna. So mas malakas po itong si Bagyong Helen kumpara dito kay Bagyong Hener at may gustiness hanggang 105 kilometers per hour. Mas mabilis pong kumikilos din itong si Bagyong Helen kumpara kay Hener na 40 kilometers per hour pakanluran. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos po pa west-northwest sa susunod na 24 oras itong si Tropical Storm Helen. Inaasahan nga po na mananatili lamang dito sa may northeastern boundary ng ating Area of Responsibility over the Philippine Sea. So halos kahawig nitong nagdaang Bagyong Ferdy, and then lalabas din po pagsapit po ng Wednesday afternoon sa ating Area of Responsibility patungo po dito sa may southern islands of Japan at sa may East China Sea. Mananatili rin po as a tropical storm itong si Bagyong Helen, kaya naman inaasahan natin yung steady lamang po na lakas ng Southwest Monsoon or pagpapaibayo ng habagat sa ating bansa, dulot ng dalawang bagyo na ating minomonitor sa loob at labas ng ating Area of Responsibility by tomorrow. At inaasahan po natin pa rin ang mga pag-ulan kahit makalabas na po ng ating Area of Responsibility itong mga bagyo na ating minomonitor sa susunod pa po na 3 araw or hanggang sa Friday. By tomorrow, September 18, pinakamalalakas pa rin ang mga paulan sa Palawan, Occidental Mindoro, and Antique. Asahan pa rin pong heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters na dami ng ulan. Asahan naman yung pabugso-bugsong malakas na ulan or hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan over Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pababa ng Zambales, Bataan, Metro Manila. Please take note of that. Moderate to heavy rains po tayo by tomorrow. Pababa ng Cavite, Batangas, natitilang bahagi ng Mimaropa, and rest of Western Visayas. Pagsapit naman po ng Thursday, magpapatuloy pa rin ang epekto ng Southwest Monsoon na pinalalakas ng mga bagyo, lalo na itong si Bagyong Helen, na by that time naman po ay nasa labas ng ating PAR sa may Palawan and Occidental Mindoro. Heavy to intense rains pa rin. At meron pa rin mga moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters na dami ng ulan on Thursday, Metro Manila, Ilocos Region, pababa ng Zambales, Bataan, Calabarzon, rest of Mimaropa, at buong Western Visayas pa rin. And then pagsabit po ng Friday, tanging dito na lamang po sa may Pangasinan, Zambales, and Bataan, pinakamalalakas ang mga pag-ulan habang nasa may eastern portion of China itong si Bagyong Helen. Kaya naman patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha, lalo na sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog, at pagguho din po ng lupa, lalo na sa mga areas sa saturated na po sa mga bulubundukin na lugar dito sa may Cordillera Region, Mindoro, Palawan, Panay Island, and Negros Island. Mataas pa rin po ang banta ng mga flooding and landslides. Makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kailangan po ng evacuation. At patuloy na inuulit ng Pag-asa, hindi po nanggagaling sa amin ng mga work and class suspensions. Ito po ay nasa discretion ng inyong local chief executives, kabilang na po ang governors, mayors, or even barangay chairmen. So lagi po makipag-coordinate sa kanila.
Para naman po sa malalakas na hangin, epekto po ng southwest monsoon pa rin. By tomorrow, asahan pa rin ang mga pabugso-bugso mga hangin over Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, ganyan din ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and even down to Mindanao. At pagsapit ng Thursday, may epekto pa rin po ng habagat sa may Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, and Western Visayas. At para naman po sa banta na matataas na alon dahil po sa southwest monsoon, meron pa rin tayong gale warning in some areas of southern Luzon and Visayas hanggang 4.5 meters or isa't kalahating palapag ng gusaling taas ng alon over Occidental Mindoro, baybayin ng Palawan, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, hanggang dito po sa may Negros Occidental and Negros Oriental. Delikado pa rin po, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, ang pagpalaot, lalo na yung mga nagsi-sea travels, yung mga tumatawid po from island to island or yung island hopping na tinatawag. At ang natitirang baybayin po ng ating bansa, naglalaro from 1 to 3 meters ang taas ng mga pag-alon, kaya medyo delikado pa rin po sa mga small sea vessels. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Lagi po tayong magantabay sa ating updates ng Pag-asa. Meron po tayong panibagong briefing mamayang alas 5 ng umaga. Mag-ingat po tayo.